Hi guys, it's me again, Line Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning po sa lahat po ng mga nandyan na kababayan natin sa Pilipinas. At good afternoon, good evening po sa mga kababayan pa rin po nating nasa ibang bansa. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. So, ayan guys. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Sabado. Ayan. Tapos bukas, Linggo na naman. Tapos kinabukasan, Lunes. So, ayan. Happy weekends po sa mga kababayan natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Paki-like at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po doon sa kababayan natin sa Kingdom of Saudi Arabia na ginurgor po. So, pakinggan po muna natin itong balita. Ika-credit po natin itong balita sa UNTV News and Rescue. Hindi po to sa atin. Tiniyak ng pamahalaan na ginawa nila ang lahat para iligtas ang buhay ng Pinoy na binitay sa Saudi Arabia dahil sa pamamaslang sa isang Saudi national bunsod ng alitan sa pera. Ayon kay Romel Romato, chargé d'affaires ng Philippine Embassy sa Riyadh, isinigawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa batas sa Saudi. Patuloy namang tinutulungan ng Embahada at ng Department of Foreign Affairs o DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. We tried everything, and for many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. So, ayan guys, napakinggan po natin ang balita. So, ang gusto ko lang pong bigyan ng reaction dito ay yung pong napakaraming komento tungkol dito. Kasi po, sinisisi po yung ating presidente dahil sa pagkabitay ng ating kababayan. Nawala daw siyang ginawa. Well, in fact, narinig nyo naman po sa balita, di ba? We did everything. Di ba? Tapos yung mga nagko-komento dyan, kasalanan daw ng presidente. Why? Bakit lahat na lang ng nangyayari isinisisi sa Pangulo? Bakit? Why? Hindi ko maintindihan. So sabi ng isang nag-comment dito, panahon lang ni Duterte malakas. Siya lang nakapagpigil sa may mga death row dahil he himself go that nation and talk directly. He has a power to control. Seriously? Porque may naisalba siyang
kababayan natin, ikinukumpara nyo na kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, hindi naman po pare-parehas yung sitwasyon, di ba? So, kung siya yung pinaka-powerful during his term, ito ang tanong ko ngayon sa inyo, sa mga nagtatanggol sa mga Duterte. Nasugpo ba ang illegal na white powdery substance? Nasugpo ba ang corruption at iba pang problema na kinakaharap ng ating bansa? Sige, sagutin nyo yung tanong ko. Puro kayo tanggol, kahit mali, pinagtatanggol nyo pa rin. Lantaran na po yung ebidensya, pinagtatanggol nyo pa rin ang mali. What the? Ibang klase. So, sabi nung isang nag-comment dito, different countries implies different laws and it should be acknowledged and respectedly by foreign citizens. What should be done must be done in accordance to the country's rule of law and constitution. Tama naman po ito, di ba? Tama yung sinabi niya. Kung ano ang law nung bansa na yun, susundin po nila. Hindi po tulad dyan sa Pilipinas na binababoy, pinaglalaruan yung batas. Ganun po. Nakalimutan ata ni kabayan na nasa ibang bansa siya na kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Tama po yung komento ng isang kababayan natin. Sa mga tulad kong nandito sa ibang bansa, ang pakay po natin ay magtrabaho, hindi po maghanap ng gulo. So yun, advice ko po sa mga kababayan natin, magtrabaho po tayo dito, hindi po yung naghahanap tayo ng gulo. Tapos pag may nangyari sa atin dito, presidente ang sinisisi? Anong klaseng pag-iisip yan, di ba? My goodness. Isa pa. Bakit sinisisi ng iba sa gobyerno? Ikasalanan ba na hindi tanggapin ng pamilya ang blood money? Unang-una, dapat di siya gumawa ng kasalanan. Imagine, ang pagganon ay isang mabigat na kasalanan. Tama naman po, di ba? Sabi ko nga kanina at sabi nung news kanina, ginawa ni presidente ang lahat. O, nag-alok pa sila ng blood money pero hindi tinanggap. Kasi ang paggurgur ay isang malaking kasalanan. Na dapat kung paggurgur ang ginawa mo sa kapwa mo, dahil yun, dapat yun din ang gagawin sa'yo. Diba? Pero tinanggal na yung death penalty po sa ating bansa. So, kung ano pong masasabi nyo, paki-comment na lang po dyan sa comment section. So, ito po ang ating topic na yun. Nagbigay lang po tayo ng ating reaction. Tapos uulitin ko po, huwag po lahat isisi sa Pangulo. Gamitin po natin ang ating mga kokote. No? So magpapaalam na po ako. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Uulitin ko po uli sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. So magandang araw at I love you all. See you po sa susunod na video. Bye!